News. Nasa linya na natin si Palace Press Officer and PCO Undersecretary Attorney Claire Castro. Yusek Claire, good morning po. This is Aljo Bendijo. Kumusta? Happy New Year. Aljo. Good morning sa lahat na nakikinig at nanonood sa inyong programa. Good morning po. Opo, biyaheng UAE ngayon si Pangulong Marcos Jr. Para sa isang araw na working visit, right, Yusek? Yes, oo. At talagang isiniksik ang programang ito, itong event na to para magampanan ng Pangulo ang kanyang obligasyon dito at dalawang kontrata. Isang kontrata, trade agreement at isang memorandum of understanding ang pipirmahan. At ito'y pasisinayaan ng Pangulo. Napakalaga ng kanyang biyahe po ngayon, no? Parang ano ito Abu Dhabi Sustainability Week at yung paglagda ng Comprehensive Economic Partnership Agreement sa pagitan ng Pilipinas at UAE. Para itong unang free trade agreement ng Pilipinas sa isang bansa sa Middle East na palawakin pa yata yung pamilihan ng mga produktong Pilipino at palakasin ang ugnayang pangkalakalan ng dalawang bansa. Opo. Ang Pangulo ay nais talaga niya na maiangat hindi lang ang kabuhayan ng bawat Pilipino, kundi pati ang ekonomiya natin. Kasi syempre, pagka maganda ang free trade agreement na to, ang makikinabang din naman dito ay ang ating mamamayan. Kaya naman, may ibang issue po ako, Yusek. Ngayon, ipinagkibit balikat lang ng Malacanang. Tama ho ba ang umano'y planong paghahain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos? Ayoko naman sabihin pinagkibit-balikat, no? Kibit-balikat. Kibit-balikat lang. Syempre nakikinig naman ang Pangulo sa mga sinasabi ng mga kababayan natin. But still, hindi lang magpapatinag ang Pangulo dito dahil tuloy-tuloy ang pagtatrabaho ng Pangulo. Kahit ano ang iba to sa kanya, na mga itong klaseng issue at alam naman natin malamang kaya umiingay ito dahil umiingay ang mga panawagan ng ibang mga grupo. Kasama na dito ang Makabayan Bloc na di umano magsasampa ng impeachment complaint laban kay VP Sara. So, ang ground daw ng impeachment, betrayal of public trust. Reaksyon niyo po? Nadinig natin yan, betrayal of public trust daw dahil sa di umanong 2025 national budget. Tandaan natin, Aljo, hindi pinabayaan ng Pangulo. As early as July, ipinakita niya nagmanifest na ang kanyang pagkadismaya sa mga maanumalyang flood control project sa pang-abuso sa kaban ng bayan. At even before, pag-assign nito, sabi niya, parang hindi niya na nakita yung NEP. Pero dahil dito, pinangalagaan niya ang pondo at inutos niya sa DBM na yung mga ibang mga insertions ay magkaroon ng conditional implementation. Hindi pwede na basta-basta ma-release ang pondo. At di ba nagkaroon nga rin for later release at kinwestiyon nga rin ito at nag-anomalya or rather umalma si Senator Amy dahil sa yung kanyang budget na nire-request noon ay hindi agad-agad na-release ang pondo dahil nga ang utos ng Pangulo hanggat hindi na ipapakita ang patunay o mga dokumento na dapat ma-release ang pera sa isang project ng mga politiko na siya ay proponent, hindi ito agad-agad ma-release. So, paano magkakaroon ng sinasabing breach of public trust kung mismo ang Pangulo ay nagpangalaga ng pondo at nagpapaimbestiga sa mga umubuso sa pondo, Aljo. At hindi natin alam kung saan pinanggagalingan ito. Maaaring ikinakabit lamang ito dahil para maiwasan ang issue ng impeachment complaint laban sa Vice President. So parang talagang political maneuvering lamang ang naturang mga payag. Yes, yun yung nakikita natin. Sa katandaan natin, Aljo, ang pondong ito ng national budget, hindi ito personal na pinakinabangan ng Pangulo. Kaya nga siya nagpapaimbestiga, di ba? Hindi niya to kinurakot. Hindi tulad ng mga issue sa ibang mga official na maaaring maging subject ng impeachment complaint, sila mismo tumanggap ng pondo. At mismo kanilang mga SDO nagsabi na itong pondong ito ay naibigay. Ipinaabot mismo cash doon sa security ng Vice Presidente. Opo. May mga
mga balita nagva-viral din ngayon sa social media na may mga rigudon mangyayari daw sa mga gabinete ng Pangulo Marcos Jr. Yusek, totoo ba ito? Siyam ang Aljo, mga nabanggit na mga cabinet secretaries. Aljo, sinabi pa yan, di ba? Last week Oo. daw ay magkakaroon na ng Rigudon. Opo. Pero Lunes na ngayon. Kasi sa ngayon, Aljo, wala pa na ibibigay sa atin na anumang impormasyon tungkol sa sinasabing balasahan. Oho. So lumipas na yung mga ibang araw na kanilang kumbaga hinulaan na magkakaroon ng palitan, no? Sa kabinete, wala pa po nangyayari. So, abangan na lang po natin. Anyway, sabi naman po lahat ng kabinete, miyembro ng kabinete, ay sila naman ay they are serving at the pleasure of the president. So, depende na lang po yan anong prerogative ng ating Pangulo. Kung sila ba'y mariretain, sila ay ang tiwala ay nasa kanila pa rin. Depende po yan. So, sa ngayon po, as of date, as we speak, wala pa pong anumang sinasabi sa atin na magkakaroon ng rigudon. Okay. So abangan na lang ho natin na may mga sinasabi, may bukang mag-e-exit na si, ayoko na lang banggitin ma'am, antayin na lang natin talaga, no? Kung meron talaga mangyayaring movement dyan sa cabinet. Opo. I-announce din naman namin yan kung talaga magkakaroon eh. Opo. Ano naman po ang inyong masasabi dito po sa nag-viral din ng larawan ni Attorney Harry Roque with Philippine Ambassador to Austria and Slovakia, Luli Arroyo Bernas? Opo, natanong po natin yan kasi nga nag-viral po siya, Aljo, no? At yung pong picture na kumakalat na yun ay 2023 pa, na itanong mismo natin kay Secretary Tess Lazaro ng DFA. At pinabulaanan po ito dahil 2023 pa po yan. Tignan niyo po, mabuti yung picture. Medyo malusog pa po dyan si Harry Roque at maayos pa po ang kanyang buhok. So mukhang hindi naman siya stress dyan. So 2023 pa daw po yan. At after that ay hindi naman na daw po bumisita muli si Harry Roque. Ito po ayon din po sa Philippine Embassy dito sa Vienna. Okay. Ngayon naman ay itutuloy yata ng Senado itong flood control anomaly na investigation ngayong January 19. Ano po? Nawala ako? Ako ba nawala o ikaw nawala? Opo, Yusek, can you hear us? Nawala. Nawala si Yusek. Ako, okay. Nandito na. Okay. Okay, sige. Itutuloy daw ng Senate Blue Ribbon Committee ang kanilang flood control hearings next week para i-address itong mga allegedly witness retraction, enforced attendance sa mga sabpina at maraming iba pa. January 19 ito. Ano po ang inyong reaksyon po from Malacanang? Nasa kamay po ito ng Senado kung sa kanilang tingin ay kailangan po talaga itong malaman kung bakit nagkaroon ng retraction o recantation ng kanilang mga statement. So, tingin po natin. Kasi kung talaga naman po napupwersa, halimbawa po ang mga witnesses na ito na noon po ay nagsabi ng mga katotohanan na ayon sa kanilang pagkakaalam, pero ngayon ay magre-recant at tignan po natin baka merong bumubuyo. Hindi po natin alam ang mga personal reasons nila kung bakit sila babaliktad. If ever babaliktad, Aljo. Opo. So wala tayong personal knowledge kasi sa sitwasyon. Opo. Meron ding mungkahi yata si Senator Erwin Tulfo, random inspection sa mga government project na dapat daw isulong kaagad yan para matiyak na hindi masasayang yung pera ng taong bayan at hindi lamang dapat nakadepende sa kung anong i-report ng mga opisyal ng pamahalaan. Meron namang oversight function ng legislative. So makikita naman din nila yan. Yun po ay trabaho nila. At isa to sa parte para mas pangalagaan ang pondo ng bayan. So wala pong problema po yan. Mhm. May iba po ako, Yusek, merong balita din na why not i-retrofit na lang itong mga traditional jeeps? Feasible din ito than buying new units. In fact, naglabas ho ng payag dito ang Saraw Motors. Address to the Department of Transportation, why not pag-isipan na i-retrofit na lang kasi inline ito sa modernization program ng Marcos Jr. Administration. Reaksyon niyo po? Sa ngayon po, hindi ako maalam sa pagre-retrofit ng mga jeepney. Kung ito naman po ay hindi lalabag doon sa requirements at kung makakatipid naman po siguro yung ating mga operators at mga jeepney drivers,
magandang suggestion po yan. Pero sa ngayon po talagang hindi ako maalam kung kaya bang i-retrofit. Kasi kung makakamura, sayang po kasi 'to, Aljo, ha? Opo. Kasi kung i-retrofit tapos parang every now and then hindi magiging maganda ang takbo ng ating, jeepney, baka hindi siya praktikal. Pero kung mismo yung saraw na Opo. sinasabi nakakayanin at sila naman ang maalam diyan, maganda pong i-suhestiyon 'yan, maganda pong suggestion po 'yan. Kasi cost-effective option po ito sa mga driver than buying a brand new unit. Medyo mahal talaga eh pag bumili ng bago. Pero kung pag-isipan, at least gawang Pilipino. Oo. Opo, maganda po talaga 'yan kasi instead na i-patronize natin ang gawa ng ibang bansa at kung kakayanin naman po dito na gawa sa Pilipinas, maganda po 'yan. Kasi mas yung negosyo po dito ng paggawa ng sasakyan, pag-retrofit niyan ay ang makikinabang po ay kapwa nating Pilipino. Mm-mm. Tsaka maganda din ginawa yata ng Pangulo Marcos Jr. dito, Yusek, no? Na yung pong pagbabagong ginawa niya sa pagtatama ng maling sistema dyan sa Land Transportation Office para sa kapakanan ng mga motorista. So ngayon, ang aksyon ng Pangulo Marcos Jr., hindi na i-confiscate ang driver's license. Opo. Napakaganda po niyan. Yes. At marami pong ginagawa na programa, pati po yung LTO, pati po yung saddlebox nila. Hindi na kailangan bayaran, pero i-register nila. Marami pong programa ang Pangulo na para sa kapakinabangan ng ating mga kababayan. Opo. Mensahe na lang, Yusek Castro, sa ating pong mga tagapakinig at taga-subaybay. Go ahead po. Unang-una po ang Pangulo nagtatrabaho. Ngayon po, papupunta po siya sa Abu Dhabi. Hindi para sa sarili niya, hindi para magbakasyon, kundi para sa Pilipino. At punong-puno ng programa po. Kahit po pagbalik man niya po rito, ay meron pa rin po siyang event na gaganapan. So, ipagdasal na lang po natin ang kaligtasan ng ating Pangulo, pati po maisagawa niyang lahat ang kanyang mga programa para sa ating mga kababayan. At sana po, manatili po tayo nakatutok sa katotohanan. Iwasan po natin yung mga nasa tabi-tabi na nagbibigay ng fake news. Ang dami po niyan para lang masira ang Pangulo at ang First Lady, pati ang gobyernong ito. Doon po tayo tumutok. Sana po pangalagaan natin ang interes ng ating bayan dahil isa lamang po ang ating bansa. Maraming salamat po, Palace Press Officer at PCO Yusek Claire Castro. Happy New Year, ma'am. Thank you. Happy New Year, Adjo. Maraming salamat sa ating mga kababayan. Good morning! Thank you! Si Aljo Bendijo sa DCXL News.